Kinain ko yung panukalang batas ng postponement para mapag-usapan, para mapag-diskusyonan, para nandun yung posibilidad. Dahil hindi naman ganun kadali magpasa ng batas. Kung gaano katagal ang kinakailangan namin para pagpasahan ito, kung may boto man o wala, hindi ko pa masasagot yan. Pero sir, yung sabi ng Comelec, sir, dapat December mag-decide kayo kasi mag-print na sila ng mga ballot. Special election yan. Hiwalay na balota yan. Ay, hindi sir, isasama na daw po yun. Hindi. Magkahiwalay. Kung sabay man ang eleksyon, magkahiwalay pa rin na balota. Hindi magkasamang balota yon. Hinihiling ang Comelec ay may December deadline sa pagpiprint ng balota dahil sa national officials. Kasi madami yung balota piprint nila eh. So may deadline sila talaga doon. Pero ito, kung ipagpapaliban man o hindi, yung kandidato, yun naman na yun eh. Kunyari, gawin natin May 30 yung election, kung yun ang maging kapasahan ng Kongreso. Gawin June 5. Ipiprint pa rin naman nila yung balota eh. Pangalawa, tapos naman na yung filing ng Certificate of Candidacy, yun na yung kandidato eh. Magpapasya na lang naman sila kung may nuisance candidate ba o wala. Di ba? So, yung deadline na yun, hindi relevant sa pagpapasya ng petsa ng halalan. Dagdagan ko pa, ha? May kapangyarihan ng Comelec labas sa batas na ipagpaliban ang halalan, ha? Ayon sa Omnibus Election Code, kung may kaguluhan na nangyayari o nagaganap, ipagpaliban ang halalan at ituloy yun kapag ka mapayapa na. Labas sa batas. Comelec has that power too. Pero wala naman sir gulo, so nakadepende sila sa inyo. Wala. So what am I saying? Comelec has the power to decide to move the date of the elections under certain circumstances, kabilang na pagkakaroon ng gulo. Congress has the discretion to decide to move the elections considering that or other grounds outside of the Omnibus Election Code. Sir, so Pero kung yung ground pasok sa Omnibus Election Code, Comelec lang pwede nang gawin yun. hindi nyo kailangan mag-decide sir or magpasa ng batas by second week of December kahit sinasabi ng Comelec na kailangan na kasi mag-print ako nyo by end of December. Kaugnay ng postponement? Yes, sir. Sa pananaw ko hindi. Kasi nga, hindi naman namin bubuksan muli yung filing of certificates of candidacy. Yung pa rin naman yung mga kandidato. So hanggang kailan meron kayo to approve that bill, sir? Sa palagay ko, bago maghalalan, bago kami mag-adjourn before the election, which is March. Yung huling session namin, di ba, ay March. Pero hindi ba magigipit yung sa Comelec if gano'n nakaklose? Di ba pa? Handa na sila, di ba? O di pag hindi namin napasa, tuloy. Pag pinospone namin ng isang buwan, isang linggo, 2 buwan, Bawas na. handa na nga sila dapat on the day of the election, di ba? Di siguro naman, dapat mas handa sila 1 month after the election. Di ba? Di ba sabi ng chairman ng Comelec, handa daw sila. In fact, nagpunta siya sa Cotabato ng filing hanggang sa last day of filing, di ba? Sir, So handa pala eh. So, mas may oras pa sila para maghanda. sir, different topic, sorry. Yes. Sir, yung nangyari lang kahapon din sa pag-upo ng PhilHealth kay Chairman Ledesma, parang kinall out siya ng ibang senators because of parang hindi disrespectful, sir, yung pagsagot or yung tono. Sir, your thoughts on it, paano po ba dapat sumagot yung mga resource? Actually, wala ako kahapon na balita na lamang sa akin na lamang sa akin yun. Kakaiba kasi yung nangyari kahapon dahil sinuspend ang rules ng House para diretso silang sumagot. Di ba nangyayari lamang naman yan usually sa komite, hindi sa plenaryo. But in rare occasions, we suspend the rules to allow the resource speakers themselves to answer the questions of the senators directly. Para maiwasan, hindi ba? Para maiwasan dahil medyo nga iba yung tono, tumataas ng konti yung tono ng resource person, hindi ba? Kaya binalik na muli na sponsor na ang sasagot bago tuluyang inaprubahan ang mga budget ng mga ahensyang yun. But it abbreviated the proceedings in a way dahil imbes na magkonsulta, di ba, sa mga komplikadong tanong, yung sponsor, rekta lang nakakasagot. Pero nais ko pa rin paalalahanan si Ginoong Ledesma na hindi ko alam, hindi ko naman siya ganun kakilala. Kung ganun ba talaga siya magsalita, high pitch ba talaga, may no-no ba talaga sa dulo, hindi ko siya ganun kakilala.
Pero sana, kung gano'n man talaga siya, ay kung may susunod na pagkakataon pa, ay mas maging mapanuri siya sa kanyang pagbibigay galang at pagkilala, hindi lamang sa Senado, sa kung sino man taong makakasalamuhan. Sir, sorry, pa-clarify na po. So, 35 out of... 40. 40? Sir, Filed their certificates of candidacy. Di ba sir 80 yung ATA? Yung parliament. Ayan, parliament. No, yung parliament 80. Okay. Kasi may kasamang party list yun. If you remember, the BARM parliament has 80 members, 40 elected by district, yung pa rin yung BTA ngayon, and 40 through sectoral and party list groups. Diba? So, out of the 40, divided by districts yun, the remaining 40, if I'm not mistaken, I think 12 will be elected from sectoral groups, and the remaining 28, again, if I'm not mistaken, will be elected through the party list groups. So, yung party list groups, A, B, C, D, E. Kung nakuha ni party list A, 50%, edi kanya yung 50% of the 28 seats. Pag nakuha ni party list B, ay 10%, edi sa kanya yung 2.8 seats dun sa party list group. Hindi ito yung maximum of 3 nominees tulad ng sa Kongreso. By percentage yung party list representation dun sa party list seats sa BARM Parliament. So, 40 yung BTA, 40-40 or 80 yung BARM Parliament. Sir, sa House Squad Committee hearing, sabi ni dating Pangulong Duterte, bilisan na ng ICC yung investigasyon, handa na daw siyang makulong, at saka pag daw hindi bilisan, baka mamatay na siya. So ano ba ito? Pag-recognize na niya ang jurisdiction ng ICC? Hindi ko alam. Magandang siya tanongin nyo kung matanong nyo kung ibig sabihin niya doon. Dahil inulit niya muli yung kanyang sinabi na he takes full and legal responsibility. Naalala mo, tinanong ko yun dati nung galing siya rito at sinabi niya rin. Sabi ko, paano niya i-operationalize yun? Ang nasagot, sinabi kasi, di ba, may 20 pulis na nakakulong. May mahigit 400 na natanggal sa pwesto. Paano pa siya mag-take ng legal and moral responsibility dun sa natanggal sa pwesto at nakakulong? Ang narinig kong sinagot niya, magbibigay daw siya ng 1 milyon at mag-raise siya ng pera para sa kanila. Hindi ako nagkakamali, yun ang inabutan ko eh. Gaya ng sabi ko nung huli tayo nagkausap tungkol doon, di ba? Paano i-operationalize yun? Siguro ito na yung simula ng pag-operationalize doon, pero nananatiling nakakulong pa rin, yung 20, nananatiling tanggal pa rin, yung 400. So, marahil unang hakbang yun sa pag-take niya ng legal and moral responsibility. Hindi ko alam kung ano yung magiging susunod pa niya mga hakbang. SP, should signal yung nagawin na ng Pangulo, ng gobyerno ng Pilipinas, yung pag-rejoin sa ICC as proposed by Senator Coco. I-reconsider yung position. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC? Siya yung umalis doon. Hindi sinasabi ko lang, paano? Hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalik kayo tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanongin siguro siya kung paano niya balak gawin yon. Pero open na po si dating presidente. Tayo concern, sir. Hindi question ang open ito. Ang question dito nga, paano nga, siya nga yung umalis doon, di ba? Kaya wala tayo doon dahil sa kanya eh. So, paano niya ngayon pagsasabihan at